Sinimulan ko ng ligpitin ang mga pinagkainan namin at inilagay lahat sa lababo. Nang tingnan ko, ang amo ko ay nakaupo pa rin ito sa mesa at nakatulalang nakatingin sa gawi ko. Kuya David, natutulala ka ba sa ganda ko? Pangaasar ko dito. Ang amo ko sobrang pikunin at bugnutin kaya minsan gustong gusto ko itong asarin. Ikinasasaya ko pag nakikita kong napipikon ito sa akin. Pangit mo, Daisy. Make me coffee and bring it to the living room. Sambit nito at natatarantang tumayo mula sa mesa at tinalikuran na ako. Bago pa ito tuluyang makaalis sa kusina, hinabol ko ito at humarang ako sa daraanan nito. Malakas akong maasar pero may pagkapikon din ako. Asama mo talaga, kuya ta. Lagi mo na lang ako sinasabihan na pangit. Daisy, move away. Kung ayaw ko, mag-sorry ka muna sa akin at mangako kang hindi mo na ako tatawagin pangit. Inis na inis talaga siya ngayon kay Kuya Tania na lagi siyang sinasabihan ng pangit. Kaya hindi niya ito titigilan na hindi ito mag-sorry sa kanya kahit amo niya pa ito. Hinawi siya nito at dumiretso na ito sa sala at nakadekwatro na nakaupo sa couch. Nakala mo'y hari sa kabinuksan ng TV. Sa sobrang pagkainis ko dito ay sinundan ko ito at tumayo sa harapan nito na nakapamewang. Daisy, what are you doing? Kuya ta, alam mo bang ginagawa ko sa mga nangaasar sa akin sa palengke? Bago pa makasagot si Kuya ta ay inamba ko na ang kamao ko para suntukin ito ngunit bago pa man dumapo ang kamao ko sa mukha nito, nahawakan na nito ang kamay ko at tinila na ako nito. Kaya napaupo ako sa kandungan nito. Naglumikot ako at pilit na makawala dito kaya napahiga ito sa couch at nasa ibabaw ako nito. Nang sulyapan ko ito ay titig na titig ito sa akin at naramdaman ko na parang may tumutusok sa may pangupo ko na binaliwala ko na lang. Nabitawan ito ang kamay ko kaya ngumisi ako at sinuntok ko ito sa muka. Sabay tayo at naglakad na ako patungo sa kusina na parang walang nangyari. Tom! Out! Narinig kong sigaw nito at nalingunin ko ito. Hawak nito ang muka. Buti nga sa'yo. Ayaw mo kasi mag-sorry, kuya ta. Daisy, come back here! Tumatawa ako habang naglalakad patungo sa kusina at nang ilang hakbang na lang ay may humila sa braso ko. Nawala ang isi ko ng pagharap ko ay ang galit na mukha ni Tandang David ang nakita ko. Nakaramdam ako ng takot bigla dahil sa masamang tingin nito. You're being a brat. You need a punishment. I told you before to stop testing my patience, Daisy. English na naman. Pakitagalog nga po para maintindi. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang sakupin nito ang aking bibig. Nakaramdam ako ng kiliti sa katawan na hindi ko may paliwanag kung ano. Nang bitawan nito ang labi ko ay saka ako nakahinga ng maayos. Kuya ta, akala ko ang punishment na sinasabi mo yung katulad ng pagpalo mo sa puwet ng babae sa kusina noon. Ayoko yun. Masakit mapalo sa puwet. Parang gusto ko pa yung parusa na ginawa mo, kuya ta. Pakaulit na. Nakita ko na namula magkabilang tenga nito at napalunok pa si Tandang David. Kakaibang parusang ginawa nito sa akin kaya gusto ko na maparusahan ulit. Inilapit ko pa mukha ko kay kuya ta at ngumuso ako. Nakatingin lang ito sa akin at titig na titig sa labi ko. Suntukin ko kaya ulit para parusahan ako. Ani ko sa isip. You're crazy. Napailing-iling ito at tinalikuran na ako nito at naglakad ng pabalik sa sala. Tandang David, dali na, ulitin mo ulit. Malakas itong tumawa at nilakasan ang volume ng TV kaya napasimangot ako at tumuloy na sa kusina. Habang naguhugas ako, naisip ko pa rin ang ginawa ni Tandang David sa akin. Sa kakaisip ko, nabitawan ko ang baso at nahulog ito sa sahig at nagkapira-piraso. Dinampot ko ang malalaking piraso ng bubog at sa kasamaang palad, nahiwa ang hintuturo at nang makita ko ang dugo, naiyak ako at napatili ng malakas. Isa sa kinatatakutan ko ay ang dugo. Simula nang makita kong duguan ng mga magulang ko na maaksidente sila at mamatay ang mga ito. Napatingin ako kay Tandang David na humahangos na lumapit sa akin. What happened? Hindi ako makapagsalita. Nang tingnan kong muli ang kamay ko ay may dugong tumutulo. Hinawakan nita ang aking kamay at inalalayan akong tumayo. Itinapat nito sa gripo ang kamay kong may sugat at hinugasan nito iyon. Kumuha ito ng hand towel at pinulupot sa kamay ko.
Nawala na ang takot ko nang hindi ko na makita ang dugo sa kamay ko. Are you okay? Tanong muli ni Tandang David. Inakay ako nito sa sala at pinaupo ako sa couch. Nagtungo ito sa silid nito at nang makabalik, may daladala na itong medicine kit. Seryosong seryoso ang mukha nito habang ginagamot ang sugat ko at napapatitig ako sa labi nito. Dahil sa kakaisip ko sa ginawa nitong parusa sa akin kaya ako nasugatan. Kasalanan mo ito kuya kung bakit ako nasugatan. Why me? Why me ka pa dyan? Kundi dahil sa parusa mo sa akin kanina, hindi ito mangyayari. Di ko alam bakit ko iniisip yun. Kaya nahulog tuloy yung baso sa sahig. You thinking about the punishment? Hindi ko maalis ang tingin ko kay Daisy. Nakaramdam ako ng awa nang makita siyang gutom na gutom ng dahil sa akin. Hindi ko akalain na hihintayin niya ako bago siya kumain. Napalitan ng inis ang awa ko nang sa bawat sabihin ko lagi siyang may sagot. Sometimes she used sad nonsense things that I didn't understand. Napatulala na naman ako while looking at her from behind. Sa batang edad niya, she already has a grown-up body. A perfect body. Shit, why do I feel lust over her body? I murmured. Sinasabihan ko si Daisy na mag-ingat sa mga lalaki na pwedeng magsamantala sa kainosentehan niya pero mukhang dapat sa akin siya mag-ingat. Sa pagkakahuli sa akin ni Daisy na nakatulala sa kanya at sabihin nitong nagagandahan ako sa kanya, hindi ko alam ang gagawin at sasabihin ko. Naisipan ko sana na sabihin sa kanya na maganda siya, kaya lang matigas ang ulo nito pero dahil sa pagkataranta ko, iba ang lumabas sa bibig ko. Her beauty is mesmerizing and a head-turner, a truly stunning young woman. Damn it, why do I keep praising her? Tumayo ako at nagmadaling makaalis sa kusina. Hindi ko na pinansin ang mga sinabi ni Daisy at binaliwala ko ang sinasabi niya na mag-sorry ako sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi maaaring nakakaramdam ako ng ganitong pagnanasa sa isang babaeng mas bata sa akin. Bulong ko sa sarili ko. Napailing-aling ako na isigaw ni Daisy na gusto niya pang maparusahan. Hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko kung ganito lagi sa Daisy? Sambit ko. Nalakasan ko ang volume ng TV para hindi ko na marinig ang mga sasabihin pa nito. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nakatulala lang akong nakatingin sa TV. Hindi ko maintindihan ang pinapanood ko dahil ang laman ng isip ko ay ang ginawa kong paghalik kay Daisy kanina. Napahawa ako sa labi ko at napangiti nang maalala ang sinabi ni Daisy na ulitin ko ang parusa na ginawa ko sa kanya. Ilang beses akong napapasulyap sa bungad ng kusina at inaabangan ko ang paglabas ni Daisy. Mukhang naging abala na ito sa kung anong ginagawa nito doon. Napatayo ako at napatakbo sa kusina nang marinig ko ang pagtili ni Daisy. Nag-aalala ako ng husto nang makita ko na may umaagos na dugo sa kamay nito at namumutla sa Daisy. Mukhang takot ito sa dugo. Habang nilalagyan ko ng gamot ang sugat niya, napapasulyap ako sa labi niya na nahalikan ko lang kanina. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko sa muling pagsulyap ko sa labi niyang pulang-pula at gusto ko na naman lamukusin ng halik. Damn it. Ani ko sa isip ko. Kung ano-ano nang naiisip kong gawin kay Daisy na ikinainis ko na sa sarili ko. Kailangan ko ng ibang pagbabalingan ng isip ko para mawala ang atensyon ko kay Daisy. Kailangan ko na sigurong bumalik sa trabaho bukas. Nang sabihin ni Daisy na sa kakaisip nito sa ginawa kong parusa sa kanya kaya ito nasugatan, nakaramdam ako ng saya. Ibig sabihin, sa inosente niyang isip na gustuhan niyang ginawa kong paghalik sa kanya. Totoo ba sinabi mo na iniisip mong ginawa kong paghalik sa'yo kanina? Halik palang tawag doon? Pareho kayo ng paghalik ng gurang na humalik sa akin noong unang araw ko sa Maynila, kuya ta. Nagkasamid-samid ako sa sinabi ni Daisy. Ayos ka lang ba, kuya ta? Hinagod-hagod ni Daisy ang likod ko at konting distansya na lang ang labi niya sa labi ko dahil lumapit siya ng gusto para hagurin ang likod ko. Okay na ako, Daisy. Umurong ako ng upo at nang mapasulyap ako sa maliit na paper bag na nasa ibabaw ng maliit na mesa, saka ko lang naalala ang cellphone na binili ko para kay Daisy. This is for you. Inabot ko ang paper bag kay Daisy at agad naman itong binuksan. Binilan mo ko ng cellphone? Ayoko naman ito. Daisy, you need that lalo na't mag-aaral ka na.
Kinuha ko ang cellphone at nilagay ko ang number ko doon. Wag na wag mo ibibigay ang number mo sa mga lalaki manghihingi ng number mo. Naintindihan mo ba, Daisy? Bakit naman, Kuya Ta? Dahil bawal ka pang makipag-text kung kani-kanino. Bawal ka makipag-boyfriend, Daisy. Pwede mo akong tawagan o i-text pag may kailangan ka. Ayoko na lang ng cellphone na yan. Ang dami mo naman sinasabing bawal, Kuya Ta. Daisy, you need a phone para matawagan mo ako lalo na pag umaalis ako. Para hindi na maulit ang nangyari ngayon na nagutom ka. Okay, Kuya Ta. Nakasave ng number ko dyan. Subukan mo mag-send ng mensahe sa akin. Practice ka lang. Sige, Kuya Ta. Ito ba yung number mo na nakalagay na may handsome boss, ta? I smirk when Daisy reads out loud the name I put on her phone along with my number. Inip na inip ako sa condo simula nang bumalik sa trabaho si Kuya Ta. Wala na akong makausap. Bukas na ang unang araw sa kolehiyo ko. Dahil wala akong magawa ngayong araw, pagkatapos ng mga gawain ko, nakaupo na lang ako sa sala at kinakalikot ang cellphone na bigay ni Kuya Ta. Ayaw ko sanang tanggapin ito dahil ang dami-dami niyang pinagbibilin at pinagbabawal sa akin. Kuya Ta? Kuya Ta? Pangit ka. Tandang David. Tandang David. Tandang David, naiinip ako. Busy ka po ba? Pwede po bang parusahan mo ulit ako? Sunod-sunod na mensahe ko kay Kuya Ta. Sabi niya naman i-text ko siya kaya naisipan ko ngayon na mag-text sa kanya dahil wala akong magawa. Nahiga ako sa couch at ibinaba sa maliit na mesa ang cellphone ko. Naisipan ko na lang na matulog sa couch. Nalimpungatan ako sa sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko. Tamad na tamad ako na inabot ko ang telepono sa maliit na mesa. Idinilat ko lang sandali ang mata ko at pinindot ang green button para sagutin ang video call ni Kuya Ta. At ipinikit kong muli ang mata ko. Nararamdaman kong gumagalaw ang kamay kong may hawak ng cellphone na binaliwala ko lang. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakapikit dahil hindi naman nagsasalita si Tandang David. Daisy! Sigaw nito na nagpagising sa diwa ko at pagkahulog ko sa couch. Hawak-hawak ko ang balakang ko na naupong muli sa couch at tiningnan ko ang screen. Hindi pa pala napuputol ang tawag. Magkasalubong na kilay ni Tandang David ang nakita ko sa screen. Kala ko pinutol na nito ang tawag nang hindi ito nagsasalita kanina. Nang mapag-aralan ko ang telepono ko, pinalitan ko ang pangalan ni Kuya Ta na ikinainis niya sa akin noong nakaraang linggo. Bakit ka ba naninigaw? Nahulog tuloy ako at ang sakit ng balakang ko na tumama sa sahig. Tatawag ka lang pala para sigawan ako. May ipag-uutos ka po ba? Aray, ang sakit naman. Kasi naman makasigaw, kala mo nasa kabilang bundok ako. Sambit ko at napasimangot ako. Nakatitig lang ito sa akin at hindi nagsasalita. Nawala na rin ang pagsasalubong ng kilay nito. Are you okay? Masakit pa ba ang balakang mo? Ano sa tingin mo, Kuya David? Bakit ba kasi tumawag ka? Maaga pa naman para magluto ko ng hapunan kung yun ang sasabihin mo. Ano kayang problema ng Tandang David? Nakatingin lang sa akin at ilang beses na napalunok. Nang sundan ko ang tingin niya, bumaba pala ng husto ang suot kong maluwag na v-neck t-shirt. Kaya kita na halos ang buong dibdib ko. Antongki na lang ang natatakpan. Hindi din ako nakapagsuot ng bra dahil sa bahay lang naman ako. Don't wear that t-shirt ever again. You better put that in the trash can. Bakit ba galit ka na naman, Kuya Ta? Ayoko nga itapon ito. Favorite ko nga to. Kasi sobrang press ko isuot. Kala mo hindi ko maintindihan ang sinabi mo? Nag-aaral na kaya ako ng English kasi foreigner ang amo ko na bugnutin. Daisy! Bakit ba? Masakit na ng tenga ko kakasigaw mo. Pag yan pa rin ang suot mo pag uwi ko, ako maghuhubad niyan sa'yo at ako magtatapon niyan, understand? Nakarinig ako ng pagkatok sa background ng boss ko at sumunod kung narinig ay ang boses ng babae. Sir Jimenez, Mr. Lagdameo is waiting for you in the conference room. Narinig kong boss na isang babae kaya nawala ang paningin ni Tandang David sa screen. Siguro tinignan niya yung nagsalitang babae na tunog maarte ang boses. Okay, Miss Ramos. Thank you. Nginitian pa ni Tandang David at ang bait niya sa pakikipag-usap sa tinawag niyang Miss Ramos. Bakit pagdating sa akin lagi nakasigaw sa Tandang David? Pag sa ibang babae ang bait makapag-usap. Sambit ko. What did you say? Wala po, sir.
Pinaliitan ako nito ng mata nang tinawag ko itong sir. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit lagi mainit ang ulo ng amo ko sa akin kahit ang bait ko naman. Daisy, yung binilin ko na itapon mo ang damit na yan. Ayoko nga. Listala ako sa kondo mo, lagi ka nalang galit. Hindi ko na hinintay na makapagsalita sita at dali-dali ko nang pinindot ang end button. Bahala siya sa buhay niya. Lagi nalang galit na kasagaw sa akin. Kanina, sobrang bait niyo dun sa Miss Ramos makapag-usap. May pangiti-ngiti pa. Maktol ko at tumayo na mula sa couch at maglalakad na sana ako patungo sa silid ko nang mapahawa ako sa balakang kong nanakit. Napilayan pa ata ako sa pagkahulog ko sa couch kanina. Buisit ka talaga, Tandang David. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa silid ko habang hawak-hawak ang balakang ko. Tumunog na naman ang telepono ko at nang tingnan ko kung sino ang tumatawag, napasimangot ako nang bigla na makita na si Tandang David na naman ang tumatawag. Sa pagkainis at pananakit ng balakang ko ay hindi ko na ito sinagot at hinayaan ko na lang itong tumunog ng tumunog. Ang kulit mo talaga, Tandang David. Sisigawan mo na naman ako. Bahala ko sa buhay mong mapagod kakatawag. Sa sobrang pagkainis ko, hinagos ko sa couch ang telepono at pinagpatuloy ko na ang dahan-dahang paglalakad patungo sa silid ko. Bago ko pa maisara ang pintuan ng silid ko, muling tumunog na naman ang telepono ko. Magsawa ka diyang katatawag, Tandang David, na masungit. Pangit na gurang na tupakin. Hindi ko tatapon ng t-shirt na to. Paborito ko kaya ito. Huling regalo kaya ng lola ko ito sa akin. Hindi ko na pinagkaabalahang ilak ang pintuan ng silid ko. Magbabasa lang ako ng libro at magpapalipas ng oras bago ako magluto ng hapunan. Umupo ako sa kama at sumandal sa headboard nito at sinimulan kong magbasa. Nakakailang pahina pa lang ako nang dalawin na ako ng antok hanggang sa makatulog ako. Nakikiliti ako sa mga haplos sa mukha ko at sa aking leeg. Maya-maya ay naramdaman ko na may humahalik na sa akin. Kahit bigat na bigat ang aking talukap ay pinilit kong idilat ang mata ko. Nang tuluyan ako magising, iginala ko ang mata sa buong silid ngunit wala naman ako makita na kahit na sino. Nananaginip pa ako. Parang totoo na pinaparusahan na naman ako ni Tandang David. Kala ko totoo na, panaginip lang pala. Sayang. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Sa isip ko at bumuntong hininga ako. Bumangon ako at hindi na pinagkaabalahang tingnan ang sarili sa salamin. Kakamot-kamot pa ako sa loob ng aking t-shirt at napahawak ako sa balakang nang sumakit na naman ito. Ouch, masakit pa rin. Kasalanan talaga ito ni Kuya ta. Antok na antok ako naglakad mula sa aking silid patungo sa sala. Hindi ko namamalayan na kanina pa may matang nakasunod sa bawat paghakbang ko. Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko ang gumambala sa loob ng conference room. Nasa meeting ako kasama mga executive at mga matataas na tao sa kumpanya. May mahalaga kaming pinag-uusapan tungkol sa bagong itatayong resort and casino sa Boracay. Tuwing nasa meeting ako, ayokong naabala kaya pinatay ko ang telepono ko at nag-focus ako sa meeting. Small mistake can ruin my company, Mr. Gonzalez. You didn't see that? You're fired. Katahimikan ang namayanin sa buong conference room at mga sulyap sa isa't isa ng mga tao na nakaupo sa palibot ng mahabang mesa. Tumayo ako at walang lingong iniwan ng mga taong nasa loob. What time is my next appointment? 3:30 p.m., sir, with Mr. Lagdameo. Nang tingnan ko ang relong pambisig ko, meron pa akong half hour bago ang sunod kong appointment, kaya naisipan ko magpahinga muna sa loob ng opisina ko. Miss Ramos, remind me 10 minutes before my meeting. I will, Mr. Jimenez. Dumiretso na ako sa aking table at umupo agad sa aking swivel chair. Naisipan kong i-check ang telepono kong nag-iingay kanina habang nasa meeting ako. Nang i-on ko, ito, sunod-sunod ang pasok ng mensahe ni Daisy. Napangiti ako at napailing-iling nang mabasa ko ang mga text ni Daisy. Simula nang magbalik ako sa opisina, ito pa lang ang araw na nag-text si Daisy sa akin. Mukhang inip na inip ito sa kondo kaya inabala ang sarili sa pag-text sa akin. Mas madalas ko itong tawagan sa video ko para alamin ko anong ginagawa nito. Kahit na madalas ayaw nito makipag-usap sa akin dahil lagi ko itong nasisigawan sa katigasan ng ulo nito. Kinasanayan ko na rin na tawagin niya akong ta or Tandang David.
Tinawagan ko agad ito at nakadalawang ring bago nito sagutin ang tawag ko. Mukhang nagising ko ito dahil nakapikit pa ang mata nito nang mag-appear ang mukha nito sa screen. I smiled when I saw her beautiful face on the screen. Hindi ako nagsalita, tinayaan ko lang siyang nakapikit. Napatitig ako sa medyo nakaawang niyang bibig. I want to kiss those sweet lips of hers. Ani ko sa isip. Ilang minuto na ako nakatitig lang sa kanya. Hindi pa rin siya dumidilat. Napapangiti ako tuwing gagalaw siya at ibang parte ng mukha niya ang nakikita ko. Nagulo ang sistema ko at napasingap ako nang tumutok ang camera sa dibdib nito na halos kita ko ang kabuuan dahil sa suot nitong v-neck t-shirt na maluwang. Ilang minuto akong nakatitig lang sa screen at sunod-sunod akong napalunok. Tom, Daisy. Ani ko sa isip ko. Hindi ko na maialis ang tingin ko sa screen at titig na titig ako sa dibdib ni Daisy. Nagmadali akong tumayo at nilok ang pintuan ng opisina nang hindi pa rin napuputol ang tingin ko sa screen. Tinanggal ko ang belt ko at ibinaba ko ang panloob ko. Nang dahil sa nasilayan ko ang dibdib at katawan ni Daisy, nagawa kong maglabas ng init sa mismong upuan sa loob ng opisina. Simula nang matikman kong muli ang labi ni Daisy, nagulo na ang isip at katawan ko. May mga gabing nagkakaroon ako ng wet dreams ng isang babae na hindi ko maaninag ang muka. This is just lusted over her body. Nothing else. Why do I keep calling her Boo? While touching myself. Boo? Means sweetheart or lover. She can't be my lover. She's too young for me. I need to stop this. Damn it. Kahit pag nasahan siya ay malaking kasalanan na. Dahil sa mga naisip ko, naisigaw ko ang pangalan ni Daisy na nagpagising dito at sa sobrang gulat nito, nahulog ito sa couch. Kitang-kita ko sa screen ang pagniwi ng labi nito at mukhang nasaktan talaga sa pagkahulog. Nawala ang inis ko at nag-alala ko sa kanya. Nang dumaing ito at hawak-hawak nito ang balakang, napatitig ako sa labi nitong nakanguso. Mukhang nainis na ito sa pagsigaw ko dito at pagkahulog nito sa couch. Sorry po. I murmured. Hindi na naman ako makapagsalita at napatitig na naman ako sa kanya ng matagal. Sunod-sunod na naman akong napalunok nang bumaba ang camera sa dibdib ni Daisy. Damn it. Sa isip ko, inis na inis ako sa suot ni Daisy dahil tuwing gagalaw ito nakikita ko ang dibdib nito. Kaya sinabihan ko itong itapon na ang t-shirt na suot nito. Nawala ang atensyon ko kay Daisy na may kumatok sa pintuan. Tinatamad na akong tumayo para buksan ang pintuan ng opisina ko dahil ang secretary ko na nagpapaalala sa sunod kong appointment iyon. Meron pa akong 10 minutes kaya binalikan ko ang pakikipag-usap kay Daisy na bumubulong-bulong at nang tanungin ko kung anong sinasabi nito, hindi ito sumagot ng maayos at tinawag pa akong sir na nagpainis sa akin. Hiling ko lang na sana hindi nasuot nito ang t-shirt mamayang pag-uwi ko at baka ako na ang magtanggal nito at makagawa ko ng bagay na ayaw ko. Nainis si Daisy sa akin nang sabihin ko itapon ng t-shirt na suot nito at hindi ko inaasahan na sasabihin nitong aalis ito sa kondo ko. Magsasalita pa sana ako nang tinapos na nito ang pakikipag-usap sa akin. Ilang beses ko pang tinawagan ito pero hindi na ito sumasagot. Answer the damn phone, Daisy. You're making me crazy. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko itong tinawagan. Kahit nasa meeting na ako, sinubukan ko pa rin itong tawagan. Napapatingin sa akin si Mr. Laglameo dahil ilang beses akong napapamura tuwing ibababa ko ang telepono at hindi pa rin sinasagot ni Daisy ang tawag ko. Nang pumasok sa isip ko na maaring tutuhanin ito na umalis ng kondo ko, tumayo ako at iniwan ang kamiting ko. Miss Ramos, reschedule the meeting. Hindi ko na hinintay na sumagot ang secretary ko. Narinig ko pa ang paghingi nito ng sorry kay Mr. Lagdameo bago ko isara ang pintuan ng conference room. Why do I care too much if she doesn't answer the phone or leave my condo? She's just my maid for pity's sake. You're making me crazy, Boo. Damn traffic. Pagkainis ang nararamdaman ko tuwing hihinto ang sakyan dahil sa traffic. Hindi na ako mapakali sa akin ang upuan ko sa kakaisip kay Daisy. Answer your damn phone, Daisy! Galit at pag-aalala ang nararamdaman ko sa hindi pagsagot ni Daisy sa telepono nito. Find the faster way, run! Okay, bossing. Ipinikit ko ang mata ko at hinilot ang sentido ko. Sumasakit ang ulo ko sa batang maid ko na napakatigas ng ulo. Kahit kailan talaga hindi ito natatakot sa akin. You're gonna regret that you don't answer your damn phone, Daisy. I murmured.
Sa pagpikit ng mata ko, mukha ni Daisy ang nakita ko na lalong nagpainis sa akin. Sir, nandito na po tayo. Nagmadali ako makababa at halos takbuhin ko na ang elevator. Hi babe! Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Margo. Iniwas ko ang mukha ko nang tangkain niyang halikan ako. What the hell are you doing here? Naibuntong ko ang inis ko kay Margo na hindi naman ito ininda. I miss you, babe. Lumapit siya ng husto sa akin and she's rubbing her boobs in me. Kung sa ibang pagkakataon nangyari ito baka sa elevator pa lang, ay luluhod na si Margo sa akin pero dahil wala ako sa mood at iniisip ko si Daisy, hindi ko na pinansin at pinagkaabalahang sagutin ang mga sinasabi ni Margo. Itinulak ko ito at tinalikuran. Tinakbo ko ang papasarang elevator. Diba? Si David Jimenez yun? Sobrang guwapo talaga niya. Oo nga. Lagi akong pumupunta sa Blackstone, ang pinakamagandang bar at pinakasikat na bar sa buong bansa. We are lucky na makasabay siya sa elevator. Narinig kong usapan ng 2 teenager na babae na mukhang may mga kaya sa buhay na walang ibang ginawa kundi magwaldas ng pera ng magulang. Pagtunog pa lang ng elevator, hudyat na nasa palapag na ako kung nasa ng kondo ko, ay nagmadali ako lumabas at bago pa magsara ang elevator ay narinig ko pa ang tilian ng 2 babae. Pagbukas ko pa lang ng pintuan, pinagala ko agad ang mata ko para hanapin si Daisy. At nang hindi ko agad makita ito, nakaramdam na naman ako ng pagkainis at pag-aalala. Wala pang alam si Daisy sa mga lugar sa kamay nilaan kaya hindi maganda kung umalis ito nang hindi ako kasama. Baka mapahamak ito at may masamang mangyari dito. Shit! Where are you, Daisy? Nang subukan kong tawagin ito'y narinig ko ang pag-ring ng telepono nito sa may sala kaya sinundan ko ang tunog. Lalo ako nag-alala na makita ang telepono sa couch. What the hell was she thinking leaving the phone on the couch? Naikot ko na ang kondo ko ay hindi ko pa rin makita si Daisy. Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip kung saan ito nagpunta. Nang magawi ang tingin ko sa pintuan ng silid nito ay nagmadali akong tumayo. Mula sa pagkakaupo sa couch, binuksan ko agad ang pintuan ng silid nito at nakahinga ako ng maayos na makita itong nakaupo sa kama na mukhang nakatulog habang nagbabasa ng libro. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kama at nang marating ko ang kinaroroonan ni Daisy, umupo ako sa gilid ng kama at hinawi ko ang buhok niyang tumabing sa mukha nito at iniipit ko ito sa kanyang tenga. You look like an angel when you sleep and a brat when you're awake. I murmured and smiled. Tumayo ko mula sa gilid ng kama para ihiga ng maayos si Daisy. Umupo ako muli at hinaplos-saplos ko ang pisngi ni Daisy gamit ang likod ng palad ko. Pinadaanan ko ng hintuturo ko ang ilong at labi niya. Paulit-ulit kong pinadaanan ng hintuturo ang labi niyang napakasarap halikan. Those sweet lips of hers that drive me insane. Napasingap ako nang gumalaw si Daisy at lumihis ang t-shirt na suot niya at nakita ko na ang kalahati ng dibdib nito. You still wearing that dumb shirt? You're so stubborn. You have to learn how to listen to me before I do something stupid to you. Nababaliw na ako na pati tulog ay pinagagalitan ko. Hindi ko akalain na wala pang 1 buwan na nakakasama ko si Daisy sa kondo ay masisiraan na ako ng ulo dahil sa kanya. Nang gumalaw itong muli, ay sunod-sunod ako napalunok nang halos makita ko na ang kabuuan ng dibdib nito. Tom! Tandang David, parusahan mo ulit ako. She's dreaming about me. Napangiti ako at nakaramdam ng pananabik na muling maangkin ang labi ni Daisy. Hindi na ako nakapagpigil. Yumuko agad ako para maabot ang labi niya. Dalang-dala na ako sa ginagawa kong paghalik kay Daisy. Bumalik lang ako sa katinuan ng umungol sa Daisy. Shit, what just happened? When Daisy began to wake up, my heart raced and I stormed out of her room. Nang makalabas ako ng silid ni Daisy, napaupo ako sa couch at hingal na animoy tumakbo ko ng pagkalayo-layo. Sinandal ko ang likuran ko sa couch at pumikit ako na pinagsisihan ko rin dahil nakita ko ang mukha ni Daisy at umeeko sa tenga ko ang pag-ungol nito. Damn it. Tumayo ako at naglakad patungo sa kusina. Kailangan ko ng malamig na tubig sa nanunuyo kong lalamunan. Inis na inis ako sa sarili ko na hindi ko napigilan na naman na ang kininanlabi ni Daisy at pakiramdam ko na sinasamantala ko ang pagiging inosente nito. I am an asshole. Halos masaid ko ang tubig sa baso sa pagkauhaw na nararamdaman ko. Bumalik ako sa sala at muling naupo.
Ilang sandali pa narinig ko ang pagbukas ng pintuan kaya napalingon ako. Hindi ko na naman maialis ang tingin ko kay Daisy na naglalakad na mukhang antok na antok pa ang mata nito. Magulo ang buhok at nagkakamot sa loob ng t-shirt nito. Huminto ito sa paglalakad at tinawakan ng balakang kaya nakaramdam ako ng awa. Mukhang galit ito sa akin nang marinig kong sabihin nito na kasalanan ko kung bakit masakit ang balakang nito. Napakagat ako ng ibabang labi ko nang pinasadahan ko ng tingin ng kabuuan ni Daisy. Mula sa paa nito, sa mga hita, sa dibdib nito at nagtagal ang titig ko sa labi niyang pulang-pula. Marahil sa paghalik ko kanina. Napasinghap ako nang mag-inat-inat ito at makita kong napakakinis na tiyan nito. Kaakit-akit itong tingnan kahit kagigising lang nito. She's not even aware of how beautiful she was. Daisy! Idinaan ko sa pagsigaw ko sa kanya para magising ito at malaman itong nasa paligid ako at matigil na ito sa nakakaakit na paggalaw. Multong gurang! Gulat na gulat si Daisy at nagtatakbo ito palapit sa akin. Hindi ako nakagalaw ng kumandong ito sa akin at yumakap ng mahigpit. Sunod-sunod ako napalunok ng sumayad na ang dibdib ni Daisy sa may bibig ko dahil sa pagkakayapos nito sa akin. Tom! Napamurakot na itulak ko sa Daisy kaya nahulog ito sa sahig. Aray! Hirap na hirap ako sa pagtayo dahil sa pagkakatulak ni Tandang David sa akin. Mukhang hindi ako makakapasok sa unang araw ko sa kolehiyo dahil sa kagagawa ni Kuya Ta. Kanina nahulog na ako sa couch dahil sa pagsigaw niya. Ngayon dahil sa pagtulak niya kaya dobling sakit nang nararamdaman ko sa balakang ko. Tuwing susubukan kong tumayo, napapangiwi ako sa sakit kaya minabuti ko muna na umupo para ipahinga ito. Nang lingunin ko si Tandang David na nakaupo sa couch at nakatingin lang ito sa akin ng mariin. Walang hiya talaga tong si Kuya Ta. Di mo lang ako tulungan. Bulong ko. Hindi ko na alam kung saan ako hahawak para makatayo ako. Sa sobrang pagkainis ko, kinuha ko ang maliit na una na nasa sahig at ibinato ko ito sa kanya. Why the hell you do that? Wala ka talagang awa sa akin, Kuya Ta. Hirap na ako makatayo dahil sa pagkakatulak mo sa akin. Masakit na nga ang balakang ko kanina dahil sa ginawa mong pagsigaw kaya nahulog ako sa couch. Ngayon lalo pa itong nanakit nang itulak mo ako. Paano pa ako makakapasok niyan bukas? Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pagkainis at parang gusto ko nang umiyak. Excited pa naman ako sa unang araw ko sa kolehiyo bukas pero mukhang hindi ako makakapasok.